Bukod sa iaapela ang pagbasura sa kanyang hiling na immunity, umaasa rin si Janet Lim Napoles na hindi na madadawit pa sa mga hinaharap na kaso ang mga anak. Pero ang kanyang kampo posibleng limitahan na umano ang ilalabas na ebidensya kaugnay sa eskandalo. Balitang hatid ni Ruth Cabal. Because we maintain that really we have sufficient and strong evidence na can hold in court. So, maano ho tayo, confident po tayo, intact naman ang mga whistleblowers, nandyan yung mga dokumento. Dahil dyan, kaya kampante raw si Justice Secretary Laila De Lima kahit pa wala ang mga ebidensyang ayon sa kampo ni Napoles ay hawak nila na magdidiin sa 20 senador at nasa 100 kongresistang sangkot umano sa pork barrel scam. Malaman kasi ang mga pahayag ng abogado niya matapos di mabigyan ng immunity ng ombudsman at tuluyan na siyang kasuhan ng plunder at graft sa Sandigan Bayan. Gusto namin tumulong. Pero siyempre, self-preservation yan eh. Bakit ako magbibigay ng dokumento na ako yayariin mo? Kalmado raw si Napoles sa kabila ng pagbasura sa kanyang immunity, pero Inabutan ko siya, nagro-rosaryo siya. Siyempre, malungkot. Resign siya sa faith niya sa Panginoon. Sabi niya sa akin, attorney, pagsubok lang naman to lahat sa Panginoon. Pagsubok lang naman to. iaapila pa rin daw nila sa ombudsman ang pagbasura sa request for immunity ni Napoles dahil taliwas sa sinabi ng ombudsman, di raw si Napoles ang most guilty, kaya kwalipikado raw siyang maging state witness. Sana rin daw wag nang idamay sa kasong graft ang mga anak ni Napoles na sina Joe Christine at James Christopher. Binasura kasi ng ombudsman ang motion for reconsideration ng mga anak niya. Sa testimonya ng mga whistleblower, may papel daw ang 2 anak ni Napoles sa paggawa at pag-check ng mga dokumentong ginamit ng mga peking NGO ni Napoles para sa mga PDAF project ni Senator Juan Ponce Enrile. Yun nga ang ano niya yun nga ang talagang kinalulungkot niya, kinaiiyak niya. Bakit? Wala naman kasing magulang na, di ba, gusto mong mapahamak yung mga anak mo. Una-una, wala namang kinalaman yung mga bata. Hindi man empleyado yung mga yun. Di tulad ni Napoles, nagpasalamat naman sa ombudsman si Ben Hurluy dahil sa immunity na binigay sa kanilang mga whistleblower. Nagpapasalamat daw sila sa mga naniniwala sa mga pinaglalaban nila at naghahangad ng kabutihan para sa bansa. Ruth Cabal, GMA News.